G12 family! Get excited for our upcoming G12 National Conference 2025 happening on October 31 and November 1 at the World Trade Center, Pasay City. As we establish Jesus' legacy, let us come together, the pastors, cell leaders, potential leaders, and cell members for yet another spirit-filled, empowering, and purpose-driven conference that will ignite our passion to fulfill the vision, to conquer the world for our Lord Jesus Christ. Jesus commanded us, his disciples, to go and make disciples of all nations until the very end of the age. As leaders of this generation, we must raise our successors, prepare our replacements, and ensure that the gospel continues to spread until Jesus returns. We are legacy builders. Be the kind of leader who builds a legacy that impacts this generation and the generations to come. Be a part of the movement. Register now.
A wonderful Sunday, everyone. It's time for our Simbalay. And we want to thank God for giving us this opportunity that we can celebrate His love, His faithfulness, His goodness in our lives. But first, let me welcome our visitors. If this is your first time to be with us, we are so happy that you came. I also believe that this will not be the last of your visit, but I pray this will be the beginning of your connection with us. Get connected with us, and also you're beginning to develop a relationship in Jesus. And of course, let me welcome also every family who are gathering together to join us in our Simbalay. We have several families nga nagkauban nato karong adlaw para mag-celebrate sa ato ang Simbalay. But first of all, before moving forward, let me recognize the places and sites sa mga pamilya nga nagkauban nato during this time of our Simbalay. First, we have in Banawa. We have families also in Banawa celebrating our Simbalay today. We have Santa Ana. We have Guadalupe. We have Fatima. We have families from Tabuan. We have from Labangon, Talisay, families from San Remo. We have also families from Banilad, Mandawi, Consolacion, all the way to Talamban. And also inside Villa Leyson, we have families right there. And also we have San Fernando, families from San Fernando. They are always with us in our Simbalay. And also, we have Simbalay here in Elizabeth Hall. So we are so excited to have you, every family and every person, every visitors today. We are so happy that you are here today. But let me give you this verse to encourage all of us so that we can really receive from God today. 2 Corinthians chapter 5:17, it says, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun." In John chapter 1 verse 12, it says, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa dihang imuhang ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, the Bible says you become a new person. Ang pulong sa Ginoo wala siya nag-mention of religion, but the Word of God says we need to have a relation with Jesus. We need to develop our relationship in Jesus. So wala ta nag-introduce of religion karong panahon na, but nag-introduce ta og relation diha sa Ginoo. Meaning makig-relationship ta diha sa ato ang Ginoo. Dapat nato na siya masabtan nga walay religion but relation. Okay? So let me encourage you today as you start your Simbalay, give your undivided attention. Have focus on the Word of God. Focus means avoid distraction. Kanang dili distracted ang imong huna-huna. Avoid walking around, avoid talking and eating while listening to the Simbalay. But let me encourage you to stay focused and receive the Word of God today. Avoid also using your cell phone if you are playing. But let me encourage you, stay focused on the Word of God, because I believe just one word from the Lord can change your life. It can transform your life. You'll become a better person. So I encourage all of you to stay focused and just feel relaxed. Just stay in your comfortable seat, but remain focused in our Simbalay today. Okay? So let me pray for all of you. Father, thank you for giving us this opportunity that we can celebrate. We can thank you for all the things that you have done in our lives and even in our families, God. Lord, today, I pray that your presence, oh God, will be with us. I pray, Lord, that you will pour out your Holy Spirit in every home today as they celebrate, oh God, Simbalay.
Lord, let there be healing, oh God. Let there be provision. I declare, Lord, that your Holy Spirit, your presence will manifest in every home, in every family, oh God, because I believe your Holy Spirit can change the lives of every person today. Lord, as the remaining of our time, oh God, till the end of this Simba life, God, I pray that you will speak in every heart today as we receive your word, oh God, and let your name be glorified in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let me encourage all of you to stand up to your feet and just join us in singing and worship God with all of our heart. God bless you, and I'll see you in your Simba Life today. Come on, church, let's clap our hands for Jesus! Woo! This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad. And this is where I believe you are more than enough, more than enough for me. 'Cause you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything
goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, 'cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. Oh, 'cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, 'cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running after me. Oh, Jesus. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. But every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Your name, God. I want to fill this house, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you.
shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, in you, Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love, my comfort and my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. And I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Jesus. Nothing compares to you, Lord. Yes, Jesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to God. Oh,
nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, my praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Yes, I do. And sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not dead, if you're not done, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life, 'cause grace rewrote my story. I testify, by Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. For our offering thought for today,
Let me read to you 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. It says here, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches in the midst of a very severe trial." In a severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Now, the situation of the Macedonian churches, nagaingon diha, they were in severe trial or extreme poverty. Naa diha sila sa tumang kalisod o kapitos o kanang panginahanglanon. But they gave as much as they were able. But they gave, nihatag yapon sila diha sa simbahan tungod kay nagtuo sila nga ang paghatag mao kanay Yahweh nga makalingkawas nila sa kalisod. Mao nang situation diha. They pleaded. In fact, niingon sila din, ingon ang word nga, nihangyo sila sa simbahan nga mohatag diha sa Ginoo. Bisag diha pa sila sa kalisod, bisag diha sa extreme poverty, sa panginahanglanon, but they remain a giver. Nihangyo sila nga mohatag lang yun sila diha sa simbahan tungod kay mao kanay Yahweh nga makalingkawas sila diha sa kalisod. May igsoon dili rason ang kalisod nga dili ka makahatag diha sa Ginoo. In fact, kung naa ka sa kalisod, mo na ang panahon nga muhatag ka diha sa Ginoo. Kaya the Bible says that giving, ang paghatag mo kanay Yahweh sa pag makalingkawas ka diha sa imuhang kalisod. Giving is the key to your blessing. And I believe giving is not all about money, no, but giving is a lifestyle. Ang pagkamanggihatagon kinaiya sa usa ka tawo. Tungod kay ang tawo manggihatagon, if the person is a giver or a generous person, he always give whenever there is an opportunity to give. Dili na siya mag-struggle kung generous ang tao. Mo na nahitabo po diha sa Macedonia. The Macedonian disciples, they were in severe trial. They were in extreme poverty. But they gave as much as they were able. Nihatag sila biyan pagari sa ilang ability. Entirely on their own, voluntary, nihatag sila. In other words, they gave voluntarily and pleaded sa diha sa simbahan, inihangyo sila nga muhatag sila sa ilahang tithes and offering diha sa panalapi. They insisted that despite of their situation, in spite sa ilang panginahanglanon, wala nakapugong sa ilang paghatag diha sa simbahan, paghatag diha sa Ginoo ang ilahang kalisod o ilang sitwasyon. Because they believe that giving is the key nga makalingkawas sila diha sa ilahang sitwasyon. So dili ra sa mga igsuon kung unsa imo situation karon, I believe God will grant sa imong paghatag diha kaniya, ibalik na sa Ginoo nga dili lang ka usa ka pilo, because the Bible says God will return to you 30-fold, 60-fold, 100-fold return. Amen. And I believe kitang tanan gusto nato 100-fold return. No, mo na ihatag sa Ginoo nato, but it will require us to give 100-fold also. Tungod kay mao gyapon na ibalik sa Ginoo kun unsa imong ginahatag, mo na gamiton sa Ginoo nga pinilok-pilo nga panalangin nga iyahang ibalik kanimo. So katong mga Macedonia, naging silang remarkable giver tungod kay bisan sa ilahang kapitos, tungod sa ilahang kalisod, they voluntarily give in their own. Nihatag sila.
So tanawa daw na imong hagtapan. Look at the person beside you. Ask him, are you an extraordinary giver? Are you an amazing giver? Manggihatagon ba ka? Because I believe giving is a lifestyle. O ato nang i-develop tungod kay ang Ginoo usa ka generous nga Ginoo. God is a generous God. And I believe kung ato na siyang i-develop sa atong kinabuhi, na mahihimo ta manggihatagon kanunay, mo share kanunay sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo nato. Being a generous person, being a generous person will always give every time there is an opportunity to give. So ato nang buhaton sa atong kinabuhi, maging manggihatagon ta sa dihang maghatag ta diha sa atong Ginoo diha sa simbahan, ato nang ihatag sa Ginoo nga malipayon diha sa kasing-kasing. Dili pinuksanay, but a cheerful giver mo na gikim na hanglan, mo na gipangita sa Ginoo nga maghatag ta nga malipayon ng atong kasing-kasing. Og andam na bata nga muhatag diha sa Ginoo. In River of Life na atong ginahatag nga 10% sa atong income, and then also we have a generous offering nga atong ihatag diha sa Ginoo. Amen. So let's pray. Let's prepare our offering for this day. Lord, thank you for giving us an opportunity that we can worship you with our finances, oh God. Lord, this is an act of worship to you. So I believe, God, nga tanang mahatag karon, Lord, acceptable kanimo, oh God, because Lord, you are worthy of this giving, oh God. Lord, and I pray, Lord, kung ano sa imo ginahatag karon, imo kaning ibalik ka namo ang 30, 60, and 100-fold return, oh God, nga wala na masudlad tungod kay ang panalangin nagaawas-awas diha sa among kinabuhi. Lord, di lang kami gusto nga panalanginan, but Lord, imo ming gamiton nga kami usab mahimong panalangin sa uban sa mga kinahanglan, o God, amo ka nang ibalik kanila o amo nang itabang kanila, o God, ang panalangin nga imong ginabuo sa amo ang kinabuhi, sa among pamilya, sa among panimalay. God, let there be provision sa dihang muhatag kami. Let there be provision, let there be healing, let there be blessing. Lord, sa tanan nga kinahanglan karon, oh God, so in every areas of their lives, Father, I pray, Lord, nga imong i-grant nila kung ano sa mga desires sa ilang kinabuhi. Father, we pray that as we give today, Lord, let your name be glorified in our lives. In Jesus' name. And everyone said, Amen and Amen. So also, makita nimo ang ato ang mga accounts din ha. Kung nakinahanglan ka mga mo transfer online, you can see different accounts in your screen and you can send your offering to us. God bless you as you give. Hello, malipayong pagsimba sa atong mga simbalay karong adlaw. Malipayon ba ka nga nakasimba kay karong adlaw? Amen. Pangutan na imong tapan, ikaw, malipayon ba ka nga nakasimba kay karong adlaw? Amen. Nagtuo ko nga malipayon ta nga magkatigom sa atong mga panimalay aron nga atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Sa dili pa ko mopaambit sa pulong sa Ginoo, gusto kong maghatag og mga pipila lang ka mga painumdum para kanatong tanan. Una, gusto nako nga mahibalota nga sa sunod Domingo, ing sunod Domingo, o ing na tapad sunod Domingo, o October 26, sunod Domingo, ang atong pagsimba face to face. Wala tay simbalay next Sunday, although tinuod unta isimbalay ta next Sunday, but we are changing the schedule na atay face-to-face nga pagsimba karong Domingo, October 26. Adto ta sa Sendet,
Mao gihapon alas 2 sa hapon. So ako mong dasigon dada ang inyong pamilya ug dada ang inyong mga suod nga higala labi na kanang wala pa nangalagad sa Ginoo. Ato silang dadon sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Anara gyud himoa nga imong practice nga kada mosimba ka, dili lang ikaw isa ang mosimba, dadon nimo imong pamilya, dadon nimo imong mga suod nga higala. Kay mao ni kabubuton sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga sa dihang magtigom ta sa iyang panimalay, daghan ang bisita o ikaduha gusto niya puno ang iyang balay. So mo nay atong pagabuhaton. Ikaduha, ayaw mo kalimot sa pagkuha og group picture sa dili pa mahuman ang inyohang tigom karong adlaw sa atong simbalay, sa dili pa ta mabungkag o manguli ang uban. Pagkuha mo og group picture o niya i-upload ninyo ang inyong group picture sa atong group chat sa True Disciples. I-upload na dito. Kay kung member na ka sa group chat, pwede na nimo i-post ang inyong picture sa inyong simbalay. Kung dili pa mo member sa group chat sa True Disciples, mahimong inyong ipadala nga ninako private message sa Messenger o ngadto kang Pastora Gina o niya amo mong idugang o niya sa atong group chat aron diretso na mo sa sunod nga higayon maka-upload sa inyong mga picture. Kanang inyo magyong group picture sa dihang inyo nang i-upload sa atong group chat, malipay og madasig ming masayod nga dunay mga nakig-uban nato sa atong pagsimba sa atong buhing Dios. Natay mga kauban diya sa San Fernando, bisan gani sa San Fernando Police Station. Every time mag-upload sila sa ilang video gani na magkuha silang short video, samtang namati sila sa mensahe or samtang nag-awit sila kauban sa pagsimba. Inig-upload nila sa ilang short video, malipay og madasig yun ming makakita nga naatay mga kauban sa San Fernando Police Station nga nagsimba kauban nato. So ayaw kalimot pagkuha og group picture o niya i-upload na or ipadalangan ni namo kay malipay og madasig pud mi nga masayod nga nakig-uban mo namo. Dili lang si Pastor Siki ang mudasig nimo, dili lang sila ni Jera, sila ni Kuya Dean ang worship team, dili lang si Pastora Gina ang makadasig nimo, ang atong mga kauban nga nagsimbalay makadasig usab na sila nato sa dihang ilang ipaambit ang ilang group picture. Amen. Now, ikatulo nga pahinumdom. Kining akong pagadadon nga mensahe is importante kayo, very important. Isulti be, very important. Importante kayo ang mensahe nga akong pagadadon. Busa mohangyo ko nga magkuha mo og notebook, kuha mo og ballpen, pagkuha mo sa inyohang kanang regular nga Bible, kanang yung Bible nga atong pagabasahon, kay ato ning gamiton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o niya atong i-take notes ang atong matun-an. Ayaw gamita ang imong cellphone sa pag-take notes kay usahay dunay mga notification nga mo pop up, pag mosulod na mabasahan nimo, ma-distract na ka, dili na ka makapamati og tarong sa pulong sa Ginoo. Gusto nako nga kitang tanan maka-focus ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Ingna daw imong tapad bi, focus ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O diri speakas ingna siya ato sang paungon atong mga cellphone aron dili ta ma-disturbo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Andam na ba mo? Andam na ba ka nga magtuon sa pulong sa Ginoo? Atong himuong atong declaration nga ginahimo nato kada Domingo o kada semana o kada tigom nato nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Let's say this together. I'm excited to hear. Again, with excitement yun. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Amen. Nga naman, ingon magod si San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Ingon niya, I am proud of you. Mapasigarbohon ako kaninyo. Nga naman, nga proud siya sa mga taga-Korinto. Because you always remember me and obey the teachings I gave you.
Paul gave two reasons. Mihatag siya duha ka rason nganong mapasigarbuhon siya sa mga tinun-an sa Korinto. Kay unas tanan ingon niya, kanunay nilang nahinumduman si San Pablo, o ikaduha, ginatuman nila ang mga pagtulon-an nga ginahatag niya ngadto kanila. Ang mga taga-Korinto dili lang igong mamati sa pulong sa Ginoo, kundi ilang kinabuhi ang pulong sa Dios. Og mo nay atong tinguha sa River of Life. Dili nato gusto nga listeners lang kamo sa pulong sa Dios. Dapat mga practitioners kitang tanan sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Karon pagandadon nako ang mensahe nga gusto unta ganin nako sumpay sa akong gitudlo ni adtong Domingo, pero mas mo prefer ko nga katong akong gitudlo atong Domingo, akong padayonon pagtudlo ninyo sa face-to-face nga panimbahon. Dili nako to ipadayon sa atong simbalay or online nga pagtuon, kay gusto nako pagkahuman nako tudlo ni adto, doon na tayo application nga pagabuhaton. Masayon manggod ang application kung face-to-face ta. So karong adlaw magadala ko kaninyo og mensahe nga natudlo na nako ang first part niini kaniadto, kani siya second part ni siya nga ambot lang og natudlo na bani nako sa mga kaigsuonan sa River of Life. Ang title nini is Marks of a True Disciple Part 2. Ilhanan sa tinuod nga mga tinun-an ay kaduha na ni nga mensahe. Gusto nako nga inyo ning masabtan, ang atong focus paghimo og mga tinuod nga tinun-an. Ngano man nagsugo si Ginoong Hesus kanato sa Matthew 28, ingon niya, panglakaw kamo og paghimo og mga tinun-an. Mao na nga ang atong tun-an karon ang ilhanan sa tinuod nga tinun-an. Akong gidugang ning pulong tinuod nga tinun-an. Kay ngano man, dinhi manggod sa kalibutan, dunay mga dili tinuod, mao nga duna po'y mga tinuod. Dunay tinuod pananglitan, dunay tinuod nga lalaki, pero dunay dili tinuod nga lalaki. Mura lang og lalaki. Dunay mga tinuod nga babae, pero doon na po'y mga dili tinuod nga mga babae, mura lang og tinuod nga babae. Doon na rabay mga dili tinuod nga babae, na kung imong tan-awon, mura og mga tinuod nga babae. Labaw pagani sila nga mura og tinuod nga babae kaysa mga tinuod yun. Kay ngano, ilang mga buhok nindot kaayo, gipariban, ilang mga lawas nindot kay korte, kay nagparitoke, kaysa mga tinuod nga babae nga ang uban wala may pang-riband, wala pod sila pang liposuction or unsa na dihang ilang mga ipadugang sa ilang mga lawas. Mao nga bisan pag-abot sa pagpangalagad sa Ginoo, dunay mga tao nga nagsimbahan kada Domingo, moadtog simbahan kada Domingo, nagsimba sa Ginoo, pero dili necessarily tungod kay nagsulod og simbahan kada Domingo, nagsimba sa Ginoo, dili na necessarily tinuod nga tinun-an. Mao na nga dapat ilon nato ang tinuod nga tinun-an. Dili na ta magtuon kung unsay dili tinuod nga tinun-an. Ang atong tun-an kanang tinuod nga tinun-an. Naay nakasulti nako nga kanang mga nagtrabaho sa bangko, labi na kanang mga bank tellers, kanang imong tagaan sa kwarta aron pagdeposito or moy imo pong tagaan sa imong withdrawal slip unya tagaan kag cash aron bayaran ka or hatagan ka sa imong withdrawals. Kanang mga bank tellers na insulti nako, gitrain na sila pag-ila sa tinuod nga kwarta. O wala sila gitrain pag-ila sa dili tinuod nga kwarta. Ang training sa ilaha to detect, to discern, ilahang mamatikdan nga kining ilang gikuptan nga kwarta tinuod nga kwarta. Kay kung makahikap na gani sila dili tinuod, mailhan dayon nila kay naanad man sila sa tinuod nga kwarta. Muna nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sigurohon nato nga kita mga tinuod nga tinun-an sa Ginoo. Amen. Samtang ako ning pag-isa-isahon pag himay-himay kung unsay ilhanan sa tinuod nga tinun-an, susiha imong kaugalingon, naa ba nimo kini nga mga kamatuoran
imo ba kining ginakinabuhi kay dinhi nimo mailhan kung ikaw tinuod nga tinon. Magsugod ta sa Matthew chapter 7 gikan sa verse 21 to 23. Si Ginoong Hesus mo'y nagsulti niini og ingon niya, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers." Ang pulong sa Ginoo nagasulti nga dili tanan nga nagatawag sa Ginoo, 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 ingon niya makasulod sa gingharian sa langit. Dili ang tanan nga muingon kaniya anang adlaw, Lord, dili ba nagpropesiya man kami sa imong pinagi sa imong ngalan? Naghingilin kami mga demonyo, naghimo kami mga milagro sa ngalan sa Ginoo, pero ingon niya, palayo kamo kanako, kay wala ako makaila kaninyo. So kung imong tanawon dinhi, mura man og mga Kristohanon kining mga tawhana kay ngano nagasangpit sa Ginoo, nagasimba, ingon gani dinhi nagapropesiya, nagahingilin og mga yawa, nagahimo og mga milagro, pero ingon ni Ginoong Hesus, pahawa kamo kay wala ako makaila kaninyo. So importante gyud nga masiguro nato nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo tinud-anay og dili lang ta mga magtotoo, dili lang ta mga believers, dapat mga disciples kita, true disciples of Jesus Christ, mga tinuod nga tinunan kay ngano ingon niya panglakaw kamo og paghimo og mga tinunan. So unsa may ilhanan sa tinuod nga tinunan? Unas tanan atong makita kini sa John chapter 8 verse 31. Nagingon din Jesus said to those Jews who believed in him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." If you abide in my word. Now, sa New Living Translation, nag-ingon, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. So din ni imong makita na kining word abide in my word sa New Living Translation, it says you remain faithful to my teachings. So the word abide means to remain or to continue or to follow or to obey. So doon ay upat kalaing English word nga nagpasabot kabahin niining word nga abide. Gani sa contemporary English version nag-ingon, if you keep obeying what I have said, you are truly my disciples. O another version, God's Word Translation nag-ingon, if you live by what I say, you are my true disciples. He did not say, if you know what I say. Wala nag-ingon sa Ginoong Hesus, kung kabalo mo kung unsay akong gisulti, nan ako mong mga tinunan. He did not say, if you believe in what I say, then you are truly my disciples. Wala siya ningon nga kung nakadungog mo o namati mo, wala siya ningon kung mituo mo sa akong gitudlo, dili ingon niya kung nagatuman mo, kung kinabuhi ninyo ang akong gitudlo, nan ako among tinuod nga mga tinunan. So here is the evidence or ilhanan, the mark of a true disciple. A true disciple is someone not only who reads the Word of God, but someone who reads the Word of God and continue to obey and live by the Word of God. In short, ang tinuod nga tinunan is a person who faithfully obey the Word of God. Matinud-anon nga nagatuman sa pulong sa Dios.
dili lang mamati sa pulong sa Dios, dili lang mutuo sa pulong sa Dios, kundi nagatuman sa tinud-anay, nagatuman sa pulong sa Dios. Amen. I want you to write this down in the comment section or write this down sa imuhang notebook. Obedience to God is the lifestyle of a true disciple. Ang pagtuman sa sugo sa Dios mao nay tinuod nga kinabuhi sa tinuod nga tinunan. Pananglitan, kung ang pulong sa Ginoo nagasugo nato nga mag-ampo ta kada adlaw, pray every day. Nan kinahanglan mag-ampo ta kada adlaw. Dili lang ta mag-ampo sa panahon nga dunay linog. Dili lang ta mag-ampo sa panahon nga dunay katalagman. Na mga taong nanak, makahinumdum ra nga moampo ngadto sa Dios basta dunay mga katalagman. Dili ingon ang Biblia mag-ampo ta kada adlaw. Magpasalamat ta sa iyahang kaayo kada adlaw. Mag-ampo ta sa diyang dili pa ta mukaon sa atong pamahaw, paniudto, panihapon. Gani mag-ampo ta inigdayon natong mata sa yus kabuntagon. Sa dili pa ta mubangon aron magdigamo, magluto, maligo, magilis. Sa dili pa nato buhaton ang bisan unsang butang, mag-ampo una kita sa Ginoo. Kay nga naman, ingon ni Ginoong Hesus, seek the kingdom of God and His righteousness first. Seek first the kingdom of God and His righteousness. O sa iyang saad, kung ato siyang unahon, all these things that we need in life, kung imo nang tanawon diya sa Matthew, ang things nga gisgutan is pagkaon, puy-anan, og sinina. Basic needs na to, ingon niya, all these basic things will be added unto us. Igadugang ra niya kanato basta ato siyang unahon sa atong kinabuhi. So kung nagtudlo ang Bible nga unahan nato siya sa pag-ampo, then we need to seek Him first in prayer and we need to pray every day. Amen. Kung ang pulong sa Ginoo nagsugo nato nga atong tun-an, dili lang basahon, tun-an ang pulong sa Dios. We need to study the Word of God every day. Don't just read the Word of God. Study the Word of God every day. Kung mo na iyang sugo, nan ato ng tumanon. Kay nga naman, ang tinuod na tinun-an, masinugtanon, faithfully obeys the Word of God. Muna giingon ni Ginoong Hesus dinhi sa John chapter 8 verse 31. You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. Nasa mga daghan pang sugo, ingon niya, pasidunggin ninyo ang Dios sa inyong mga bahandi. Mauna nga nung inigka, simba nato na atay mga tithes, na atay offering. Ang uban ninyo nga nagtrabaho, doon na mo'y ginaandam na first fruit offering, nga nung ato nganing ginahalad sa Ginoo. Tungod kay sugo niya, nga ato siyang pasidunggan sa atong mga bahandi. Okay? Ato ning ginahatag kaniya tungod kay gusto tang magpasalamat niya, gusto tang magpasidungog niya. So dili ra ni nato pamation, dili ra nato tuuhan, kinahanglan ato yung tumanon. Kay ang tinuod nga tinunan, dili lang mamati, dili lang mutuo, kundi mutuman gayod sa sugo sa pulong sa Dios. Amen. Obedience to God is the lifestyle of a true disciple. Unsa ang lifestyle sa true disciple? Obedience to God. Amen. Ikaduha, the second mark of a true disciple is found in John chapter 13 verse 35. A true disciple, I want you to write this down, is a person who loves other disciples. A new command I give you, love one another. Unsa daw ang bagong sugo ni Ginoong Hesus? Love one another. Isulti, love one another. Ayaw isulti, love one another. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Sama ingon niya nga gihigugma ko kamo, maghigugma ay kamo sa usa-usa. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Paano daw ta mailhan ng mga tinun-an kita ni Ginoong Hesus? Ingon niya, if you love one another. Sa Cebuano nagaingon, busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo.
Unsa daw ang bagong sugo? Paghigugmaay kamo. Kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usag-usa. Kung maghigugma ay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinunan. Klaro kayo, no? Kung maghigugma ay daw kita sa usag-usa, masayran ta sa mga katawhan nga kita mga tinunan ni Ginoong Hesus. Pero giunsa kita niya paghigugma. Kay ingon niya, kung unsa ang akong paghigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usaw-usa. So ang atong sukdanan sa paghigugma sa usaw-usa, susama sa sukdanan nga paghigugma sa Ginoo nganhi kanato. So ang pangutana, giunsa kita paghigugma ni Ginoong Hesus? How did Jesus love us? Doon ako'y tulo katubag niya na kung giunsa kita paghigugma ni Ginoong Hesus. Unas tanan, gipasaylo niya kita. Mga makasasala kitang tanan, ingon ang Bible, for all have sinned, tanan nakasala. Pero gipasaylo kita niya sa atong mga sala. Ingon ang Biblia, kung imong isugid ang imong mga sala ngadto sa Dios, pasayloon kaniya, He will forgive you of your sin and He will cleanse you from all unrighteousness. Hugasan kaniya sa tanan nimong pagka makasasala o pagkadautan. Ingon ana kadako ang iyang paghigugma kanato nga gipasaylo kita niya sa tanan, isulti tanan, dili lang sa kadaghanan natong mga sala, dili lang sa uban natong mga sala. Ingon ang Biblia, gipasaylo kita niya sa tanan natong mga sala. Ikaduha, gingon ani niya pagpakita kanato kung unsa kita niya ka paghigugma. Dili lang siya nagpasaylo nato, He forgave us of our sins. He also provided for us. Gisangkapan kaniya sa atong mga panginahanglanon. Isulti gisangkapan kita niya. Naghatag siya sa atong mga panginahanglanon. Kay ingon ang Biblia, He is our source. Siya ang atong tinubdan sa tanan nga panginahanglanon. Ikatulo, He died for us. Gipakamatyan kita niya. Ingon ana kadako ang gugma sa Dios nganhi kanato. None of us are perfect. We all have our faults and our failures. But despite of that, nga naatay mga kalapasan, naatay mga kasaypanan, gipasaylo kita sa Ginoo o gidawat kita niya the way we are. And so, ingon man ang Bible that we need to love each other the same way Jesus loved us. Since He received us and accepted us the way we are, we need to accept each other the way we are. We should not be comparing each other. We should not be complaining about each other. You know, tingalig dili kayo kaganahan sa iyang kinaiya. Tingalig dili ka kayo ganahan sa iyahang mga sinultihan. But we need to learn to accept one another and learn to forgive each other because none of us are perfect. Sometimes we put standards on people and we judge other people by their actions and we judge ourselves by our intentions. So, pag ingon ana ganita, we will be unfair. Dili kita trato sa ubang tao nga fair ang pagtrato nila pag nagbutang na ta og mga standards. Gusto nako nga atong sabton tanan, Jesus accepted us the way we are, so we should accept each other the way we are. You know, ang Bible, New Testament, it talks about 33 different one another commands. There are 33 different one another commands in the Bible. 33 nga nagkalaing-laing sugo that we need to love one another, serve one another. Daghan kayo na siya, 33 kabuok. Tungod kay gusto sa Ginoo, makat-on ta pagdawat sa usa-usa ug makat-on ta sa paghigugmaay sa usa-usa. The best place, say the best place.
the best place to express love one another is in the cell group. Lisod kaayo i-love one another sa simbahan kung doon na sisinta, doon na usa ka gatos, labi na gyud og usa ka libo na ang gidaganon sa simbahan. You cannot express love one another in a very large group. Pero diha sa cell group, ana nimo ma-express, ana nimo matuman ang sugo sa Ginoo nga maghigugmaay kita sa usa ug usa. It is impossible to love everyone in the body of Christ, but you can express the love of God in your cell group. That is why sa River of Life, we encourage everyone, everyone. Gusto nato unta nga tanan sa River of Life na konektado og cell group. Kay ngano, it is the best place. Ang cell group is the best place we can express our love for each other. It is the right environment to love one another. Kung dunay 5 diha, dunay 8, dunay 10, dunay tingali 12 nga naa sa cell group, o pwede nimong ma-practice ang love one another. So, if you are not in the cell group yet, I would encourage you, talk to whoever is the Simbalay leader sa inyong grupo karon. Ing na siya ate, or ing na siya kuya. Gusto ko nga mahimong kabahin. Gusto ko mo join og cell group. Kay nga naman, sa cell group, it is the best environment where you can obey the command of the Lord to love one another. I want you to write this down. Loving one another is the identity of a true disciple. Ang ilhanan sa usa ka tinuod nga tinun-an, kabalo siyang muhigugma sa iyang ising ka Kristohanon, sa iyang igsuon diha sa Ginoo. Amen. Ang ikatulo nga ilhanan sa tinuod nga tinun-an mabasa sa Luke 14 verse 26. I want you to write this down. A true disciple of the Lord is a person who loves the Lord more than anyone. Isulti, more than anyone. So, Luke 14:26, ingon ni Jesus, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Also may ipasabot ni Jesus when he said, hate your father and mother, wife and children, brothers and sisters. Nagsugo ba ang Ginoo nato nga atong kasilagan, atong dumtan ang atong ginikanan, atong dumtan ang atong mga igsuon o atong mga maguwang umanghod? Did he really mean that we should hate our family if we are going to be true disciples of Jesus? Unsa man ato na lang i-abandon atong pamilya aron mahimo tang tinuod nga tinun-an? Sa New Living Translation mo ni sulti sa pulong sa Ginoo. If you want to be my disciples, here is the requirement. You must, by comparison, isulti by comparison, hate everyone else, your father and mother, wife and children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Sa Contemporary English Version, mas tinaw pa yun ni siya. Ingon ang Bible, you cannot be my disciple unless you love me more than you love your father and mother, more than you love your wife and children, more than you love your brothers and sisters. You cannot follow me unless you love me more than you love your own life. So din ni imong makita nga ang tinuod nga tinun-an sa Ginoo, gihigugma niya ang Dios, labaw pa sa iyang paghigugma sa iyahang pamilya, labaw pa paghigugma sa iyang kaugalingon. Wala nagtudlo si Ginoong Hesus nga atong kasilagan, atong dumtan atong pamilya. Wala nagtudlo si Ginoong Hesus nga atong dumtan atong kaugalingon. Ang buot niya ipasabot, dapat ang atong paghigugma sa Dios pinakalabaw kaysa atong paghigugma sa atong pamilya,
o paghigugma nato sa atong kaugalingon. Si Mateo mo ni iyang gisulti, mo ni iyang gisulat, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. So din ni ginaklaro nga ang atong paghigugma sa Ginoo mas labaw pa kaysa paghigugma nato sa ubang tao o paghigugma nato sa atong kaugalingon. Our love for our family should be second only to our love for the Lord. Dapat ang numero uno gyud nga atong higugmahon ang Ginoo. Ang ikaduha ang atong pamilya o ang atong kaugalingon. Now, nga naman importante ni nga mas labaw gyud ang atong paghigugma sa Ginoo kaysa atong paghigugma sa atong pamilya o sa isig katawo. Family activities and family events should push us higher in our walk with God and bring us closer to the Lord instead of pushing us away from the Lord. Akong balikon, family activities and family events should push us higher in our walk with God or bring us closer to Him. It's not supposed to be bringing us away or pushing us away from the Lord. Bisan unsa nga kalihukan sa atong pamilya, dapat kana nga kalihukan magdala nato paduol sa Ginoo. Kung doon na gani mga kalihukan sa atong pamilya nga magdala nato palayo sa Ginoo, dapat dili na ta mo participate ni ana nga mga kalihukan. Amen. Ang kalihukan lang nga atong tagaan og pagtagad, kalihukan sa pamilya nga atong tagaag pagtagad, kalihukan nga magdala nato paduol sa Ginoo. Family affairs and engagements should not compete with God's affairs and engagements. Pananglitan, usahay dunay mga schedule atong pamilya. Ang ilang schedule nga buhaton, tingalig na ay kaon, mingon sila karong Domingo, magtapok ta, mingon kaon sang orasa, mingon sila alas 10 hangtod alas 4 sa hapon kay family gathering. Usahay maghimo ang atong mga pamilya o mga kalihukan na mo compete sa kalihukan para sa Ginoo. Kay baluton nga pag-adlaw sa Domingo, adlaw na nga para sa Ginoo. Kay ingon ang Biblia, gitagaan kita niyag unong kaadlaw nga mo trabaho. Pero ang ikapito nga adlaw, adlaw na nga ipahuway, magtigom kamo aron magsimba sa Ginoo. So dapat una gyud ang kalihukan sa Ginoo kaysa kalihukan sa pamilya o sa tao. Now, I'm not saying nga dili ka mo apil. Kung mingon silang magsugod alas 10, mahungan alas 4 sa hapon, o niya kung doon na tayo panimbahon sa buntag, na timing buntag, ang imong buhaton mo na sa kagsimba, pagka humanog simba, muadto na ka mo apas na ka sa kalihukan sa pamilya. Kung pananglitan, natunong nga ang kalihukan conflict sa alas 2 sa hapon nga panimbahon, natay panimbahon alas 2 hangtod alas 5, pero magsugod alas 10. Pwede kang motambong alas 10 sa buntag, pero pag abot og alauna, mananghid na ka nga dili ka makapadayon, muhuman na ka kay nganuman, kinahanglan ka mosimba sa Ginoo. Amen. Kay ngano, dapat ang atong paghigugma sa Dios mas labaw kaysa atong paghigugma sa pamilya, kaysa atong paghigugma sa atong mga anak, sa atong mga ginikanan, or bisang gani sa atong mga suod nga mga higala. Amen? So isulat ni, write this down. Our love for the Lord is our highest priority. Amen. Ang atong paghigugma sa Dios mo'y pinakalabaw o pinakaimportante kanato. Amen. At ito sa ikaupat nga ilhanan sa tinuod nga tinunan. Nakuha na ninyo ang unang tulo na to kailhanan sa mga tinuod nga tinunan. Ang una, ang tinuod nga tinunan, a true disciple is faithfully obeying the word of God. Ikadua, a true disciple loves other disciples. Gihigugma niya ang isig katinunan niya, ang iyang isig ka igsuon diha sa Ginoo. Ikatulo, ang tinuod na tinunan nagahigugma sa Dios labaw pa kaysa iyahang pamilya. Ang ikaupat, a true disciple
is willing to face and overcome the difficulties and challenges in life. Willing to face and overcome the difficulties and challenges in life. Ingon ni Ginoong Hesus sa Luke 14:27, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciples. Unsa may bot ipasabot niining carry the cross. Kay ingon ni Ginoong Hesus, kung dili nimo pas-anon ang imong cross og mosunod ka kanako, dili ka takos nga mahimong tinon-an. Nag-ingon sa Amplified Bible, whoever does not carry his own cross, and then gidefine ang word cross, expressing a willingness to endure whatever may come. Ngano man niingon man ang Amplified Bible, willingness to endure whatever may come. Ngano? Sometimes, usahay, we encounter difficulties and challenges in life. Kay ngano, Jesus did not promise that the Christian life is going to be a smooth ride. The Christian life is not going to be a bed of roses. In fact, ang iyang gisulti, dinhi niining kinabuhi sa kalibutan samtang nangalagad taniya, there will be trials, there will be tribulations. John 16 verse 33, moningon sa Bible, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, isulti here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. So dinhi makita na to, Jesus did not promise a life free from trials and tribulations. Gani ingon niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. What He promised us is victory in all our trials, troubles, and sorrows. Ang gisaad ni Ginoong Hesus, kadaugan taliwala sa mga kalisdanan nga mga pagsulay sa kinabuhi. Psalms 34 verse 19, mo ni ingon sa pulong sa Ginoo, the righteous person faces many troubles. Unsa daw ang atubangon sa matarong nga tao? Daghang mga kalisdanan, many troubles. Pero salamat nga ang bersikulo wala na human diha, nagapadayon nagaingon, but the Lord comes to the rescue each time. Kanunay gyud nga si Ginoo Hesus mutabang nato sa panahon nga naata sa kalisdanan. Luke 14:27 nagingon, whoever does not carry his own cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow after me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me, cannot be my disciple. Mga kaigsuonan, listen. A true disciple is someone who is willing to face and overcome the difficulties and challenges in life. Doon na magoy uban, mga lagad ra sa Ginoo, basta sayon o walay mga kalisdanan. Pag walay gibati sa lawas, dili makahinumdum pagsimba, dili makahinumdum pag-apil og cell group, dili mo join og morning prayer. May mga tao na muduol lang sa Ginoo sa panahon nga naa na sa kalisdanan. Pero sabta nga ang tinuod nga tinun-an, mga lagad sa Ginoo, regardless of the circumstances nga naman, kay bisag na ay mga kalisdanan, ni saad ang Ginoo nga iya tang tabangan aron nga atong ma-overcome ang mga difficulties, ang mga troubles, ang mga trials sa kinabuhi. Si San Pablo gani naghisgot siya tungod kay tinuod man siya nga tinun-an, naghisgot siya sa mga kalisdanan sa kinabuhi nga iyahang na eksperyensya sa iyang kinabuhi. Ingon niya 2 Corinthians chapter 11, 24 to 27. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. Grabe, gilatos siya pag-ayo sa mga Hudiyo nga dunay 39 kalatos sa iyahang lawas. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned.
3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews as well as the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. I have faced danger from men who claim to be believers but are not. Grabe. I have worked hard and long, enduring my sleepless nights. I have been hungry and thirsty and have been gone without food. I have shivered in the cold and without enough clothing to keep me warm. Grabing mga kalisdanan nga iyang nagyan. Miundang siya sa pagpangalagad sa Ginoo? Wala. Nga naman, ingon siya, Romans 8:35-37. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity? No, parehas karon nga dunay mga bagyo, dunay linog, dunay baha. Nagpaila ba ni nga wala na tayo gugmaa sa Ginoo? Ingon ni San Pablo, does this mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things. How many things? All these things. Ingon niya, despite all these things, bisan pa sa niining daghang mga pagsulay, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Overwhelming, nag-awas-awas nga kadaugan ang atong maangkon tungod kay nahigugma kita sa Ginoo. Amen. I want you to write this down. Sacrifice. Say sacrifice. Sacrifice is the price of a true disciple. Dili ka angay maluya, dili ka ma-discourage. Nga naman, Jesus promised, He will never leave us, He will never forsake us, and He guarantees victory. Iyatang gigarantiyahan nga madaogon kita sa bisan unsa kadagko nga mga pagsulay. So ang pag-sacrifice, that is the price for a true disciple. Ang katapusan ng ilhanan sa tinuod nga tinon-an. Imo bang na-evaluate karon sa dili pa kumadto sa ikalima? Ikaw ba tinuod nga tinon-an ni Ginoong Hesus? Kaya ang ikalima nagingon din ni ang tinuod nga tinon-an, a true disciple is a person who is not attached to anything in this world. Luke 14 verse 33, ingon ni Jesus, you cannot become my disciple without giving up everything you own. The word give up everything in the Bible version is to forsake or to renounce. Ambot kung pila ninyo doon na mo'y mga paryente nga nahimo silang mga American citizen. Mga Pilipino sila, namalhin sila sa Amerika, and they become American citizens. You know, when you become an American citizen and you are a Filipino, you will renounce your Philippine or Filipino citizenship. You are telling the whole world you are not a Filipino anymore, then you will become an American. Tagaan kang katungod nga mahimong Amerikano. Kay bawo ka sa diyang imong gihimo si Ginoong Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Ingon na Bible na himo kang citizen of the kingdom of God. Nag-ingon sa Weymouth New Testament nga Bible, just as no one of you who does not detach himself from all that belongs to him cannot be a disciple of mine. Another Bible version, Holman Christian Standard, nag-ingon kini nga Bible, everyone who does not say goodbye to all his possessions cannot be my disciple. So mga kaigsonan, if you have made Jesus the Lord of your life, you are no longer a citizen of this world. Your citizenship is in heaven, in the kingdom of God. We are temporary resident here on earth. When you get a revelation of your citizenship in heaven, you will no longer be attached to anything that this world claims to own or anything that belongs to this world.
Walay dautan nga makabalay ka. Dili dautan kung makasakyanan ka. Ayaw lang pagpahigot ni anang mga butanga. Kay nga naman, inigbiya nimo nining kalibutana, moabot ang usa ka adlaw mo graduate na ka sa imong kinabuhi. Dili nimo madala ang imong balay ngadto sa langit. Dili nimo madala ang imong sakyanan ngadto sa langit. Dili gani nimo madala imong computer, imong cellphone nga pinangga kayo nimo, imo nang gitrabahoan, ginapalitan trapuhan, imong ginatrapuhan, imo pang ginapalitan og cellphone case. Siguro kada bulan mag-ilis ka og cellphone case aron gwapo or gwapa kanunay imong cellphone. Pero ini-graduate nimo nining kinabuhi, bisan ka ng imong cellphone, dili na nimo madala ngadto sa langit. Mao na ayaw gyud pagpahigot ni bisan unsa nga material nga butang. Kay ang tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus is not attached to anything of this world. Amen. There is nothing wrong having the things of this world. Don't just let these things have you. In other words, don't be attached to it. Kung mawala man, tingalig mag-uol ka pero ayaw dugaya ang imong kabul. Nawala imong cellphone, nawala imong laptop, nawala imong nindot nga sapatos. Kung doon na may mga katalagman moabot, naguba ang balay, mag-uol magita na kay ato man ang gihaguan. But do not lose hope. Do not be despair for the rest of your life nga di na lang gyud ka mubangon para mubarog o mupadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ingna nga kining mga butanga dapat wala ni pagkupot na to. We can let go of material things because we are true disciples of Jesus Christ. Amen. So I want you to examine your life today. So siha daw ang imong kaugalingon kayo karon. Do you have all these qualities or most of these qualities are already in your life and then imo na lang trabahoon, developon ang uban aron nga kining lima makumpleto gyud sa imong kinabuhi kay mo ni ilhanan sa tinuod nga tinun-an. Are you faithfully obeying the word of God? Ayaw pili alang ang mga pipila nga sugo sa Ginoo sa iyang pulong. Tanan nga sugo niya sa iyang pulong, hinay-hinay paningkamuti nga matuman ni nimo sa imong kinabuhi kay mo nay ilhanan sa tinuod nga tinun-an. Do you love the other disciples of Jesus? Ayaw nagpilia ang imong higugmaon nga tinun-an sa Ginoo. Kanang imong makauban sa cell group, tingalig lisod iyang kinaiya, tingali na pa sa batasan nga kinahanglan pang usbon, but despite dawata siya, higugmaa siya, kay ngano gihigugma po na siya sa Ginoo. Ikatulo, dapat mas gihigugma nato ang Ginoo labaw pa sa atong pamilya o labaw ni bisan kids. Ikaupat, dapat andam tang mubayad sa presyo sa sakripisyo, the price of sacrifice. Doon ay mga kalisdanan usahay nga atong matubang, pero dili ni makapaundang nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Gani, pag doon ay mga kalisdanan, doon ay bagyo, doon ay baha, doon ay linog, kining mga butanga mas makapaduol ni nato sa Ginoo. Muni maghatag nato kalayo, murag gasolina nga musutoy patag abanti sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ug ang katapusan, dapat walay mga material nga butang nga magpugong nato, mag-hold ka nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Willing ta mo let go. If God is going to tell us pananglitan, pasigunghungan ka sa Ginoo kanang imong cellphone ihatag na niadtong nanginahanglan. Tingalig doa na kabuk imong cellphone, na kay Samsung, na kay iPhone. Moingon si Lord kanang yung pinakamahal mo ihatag. Diha nimo mailhan kung doon na ba kay attachment o wala. Kay sayon ra pagtuman sa sugo sa Ginoo basta wala kay attachment niya ng butanga. Amen? Mag-ampo ko kaninyo mga kaigsuonan. Lord, nag-ampo ko na dili lang kami igong mamati karong adlaw. Kung dili gusto namo Ginoo nga mahimo mga tinuod nga tinun-an. Ang usa ka tinun-an nga matinud-anon nga mutuman sa imong pulong. Ang usa ka tinun-an Ginoo nga makabalong mudawat og muhigugma sa ubang mga Kristohanon. Lord, mga tinun-an o Dios na higugmaon ka labaw pa ni bisan kinsa.
Lord, tinon-an na willing mo alagad kanimo dili lang sa panahon nga sayon ang kinabuhi. Bisan sa panahon nga naa sa kalisod, Lord, dili kami mo undang, kundi mo dot-dot kami kanimo. Og labaw sa tanan, Ginoo, among ampingan, among mga kinabuhi, na walay mga material nga butangan nagdominar ka namo, nagkontrolar ka namo. But we are in control of the material blessings that you have entrusted to us, and we can let go of it when you tell us to let go of it. And Father, thank you that in River of Life, you are raising up true disciples of Jesus. In your name I pray. Amen and amen. Sa dili pa ko mutapos, gusto na ko masabtan labi na sa mga bisita karon na mga na-invite, first timer tingali, second timer ninyo pag-appeal sa River of Life nga panimbahon. Ang unang lakang, isulti unang lakang. Ang unang lakang sa pagkahimong tinuod nga tinon-an ni Ginoong Hesus mao ang paghalad sa atong kinabuhi ngadto kaniya ug ato siyang dawaton na atong Ginoo ug manluluwas. Nganuman, ingon man gud si San Pablo, kitang tanan nakasala ug tungod sa atong sala nahimulag kita sa Ginoo. Bisan ako nakasala sa Ginoo, nahimulag ako sa Ginoo. Pero sa dihang imong dawaton si Hesus, imong Ginoo ug manluluwas, imong ihalad imong kinabuhi niya, mapasig-uli ka sa imong relasyon sa Ginoo. You will be restored to God. So karong buntaga, gusto ko muhatag og gigayon nimo nga imong ihalad imong kinabuhi kang Ginoong Hesus ug imo siyang dawaton nga Ginoo ug manluluwas. There will be restoration of your relationship. Unas tanan, pasayloon ka sa Dios sa tanan nimong mga sala. Ikaduha, tagaan ka niyang katungod nga mahimong anak sa Dios ug imong maangkon ang kinabuhing ang walay katapos. So I want you to pray with me right now, sincerely from the bottom of your heart. Can you just bow your head and pray with me? Lord Jesus, sige, isulti bisan hinay lang. Lord Jesus, forgive me of my sins. Pasaylo ako sa akong mga sala. Hugasi ako sa akong pagkadautan. Ako kang gidawat nga akong Ginoo ug manluluwas. Tagay akong bag-ong kasing-kasing, bag-ong tinguha na moalagad kanimo sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Sa imong ngalan akong giako. Now let me pray for you, Lord. I pray, breathe new life to this person who receive you right now. Give him a new beginning. Surround this person, oh God, with God-fearing friends who will help him start up a new life in Jesus. In your name I pray. Amen. Congratulations. Welcome to the family of God. I am not welcoming you to a religion. I am welcoming you to a family of God. Kay ingon ang Bible, as many as receive them, sa tanan na midawat kang Ginoong Hesus, gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios. You are now a child of God, and congratulations! In kanang atong mga kauban sa atong simbalay, they will help you, mutabang sila nimo sa pagsugod o bag-ong kinabuhi diya ang Ginoong Hesus. So pangutana sila, hangyo sila, tabangi ko sa pagsugod o bag-ong kinabuhi diya kang Ginoong Hesus. Again, don't forget, next Sunday, face-to-face atong panimbahon adto sa Sendet alas 2 sa hapon, October 26. I'm excited to worship the Lord with all of you. Magkita-kita ka o kayo kalimot, dada inyong pamilya o dada inyong mga suod nga higal. God bless everyone. Hangtod may ininhawa, pagasimbahan ka, tumugod himaya, kanimo lang. Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinungtan, huwag katapusan, hallelujah, hallelujah.
nagasimba